Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwan Vlog. So for this video ay naisipan kong i-share sa inyo kung magkano nga ba ang nagastos ko, ano-ano ang mga nabayaran ko sa pag-a-apply papunta dito sa Hong Kong bilang domestic helper. So alam mo dahil marami akong nakakausap na super kalaki pa rin ng gastos nila papunta dito sa Hong Kong. 70,000, 100,000 mag-apply dito sa Hong Kong. Bago kayo maglabas ng pera, mag-inquire muna kayo, mag-search kayo ng maraming pwede nyong pagpilian, i-compare nyo yung magkano ang pwede nyong gastusin. So, syempre, pipiliin nyo yung kung saan kayo makaka-less ng gastos. So, sa hirapan naman ng sa Pinas di ba? So, tulad nga nung nakaraan, nakausap ko na isa kong subscriber na medyo hindi maganda din yung lagay niya ngayon, nakagastos siya ng 70,000. So, sabi ko, bakit napakamahal ng gastos mo? Sabi niya, dahil yung training ko dahil is 25,000 na. Ha? Sabi ko, akala ko nga dati sa mga nakakausap ko is ang 18,000 is napakamahal na. Tapos meron pa palang sa comment din, sabi niya 22,000 yung training niya. Yun na nakausap ko 25. At ito pa, yung nakausap ko na 25 ang training fee niya is 35,000 daw ang training fee. Bakit kayo Bakit ganon? So, bago kayo mag-apply dito, maraming pwede makuna ng idea sa YouTube. Maraming gumagawa ng vlog about sa experience or like me. Diba? Sinishare ko yun kasi bilang first timer, alam ko yung pakiramdam bilang first timer. So, mas maganda na bibigyan kayo ng idea based sa experience talaga. 'Di ba? Ito pa, huwag kayo agad-agad maniniwala sa mga tulad ng 70,000 ang gastos niya is ang nag-refer sa kanya tita ng asawa niya is agent sa agency. Bakit ganon? Dapat yung tita niya ang nag-suggest na huwag ka dito kasi sa bagay, trabaho nga naman. Kung ako naman, kung ako yung ganon, bali pamangkin na kita sabihin ko, maghanap ka ng mas low ang process mo. Syempre, hindi naman natin pinamumulot yung pera, di ba? So, ang tips ko sa inyo, bago kayo mag-apply, mag-search kayo ng Facebook. Pwede kayong mag-search dyan. Marami dyan. So, ito pa, para marami kayong mapagpipilian, maka-inquire kayo sa iba-iba. So, based lang to sa mga nagko-comment sa akin, dyan sa subscriber ko din noon, hindi ko rin to alam about sa direct hire. Pero, take note lang hindi lahat ng direct hire is free or nakaka-less kasi pipiliin nyo talaga dahil. So, ito, try nyo sa Helper Library, Helper Place, sa Facebook, sa FB. Then, kung ex-abroad ka yung friend ko, si Joanna, may nire-refer siya na agency na around 15 to 20 ang magagastos mo pag ex-abroad ka. So, ano-ano nga ba yung mga binayaran ko sa agency ko? Magkano ang nagastos ko? Ito ito pa pag nag-apply pala kayo dito sa Hong Kong, piliin nyo yung agency na employer muna bago kang mag-medical. Ayan, isa din yan sa mga nababasa ko sa comment na gumastos na sila lahat-lahat at isa pa, yung kasabayan ko sa training TISDA, ganyan din yung experience niya sa agency niya. Naka-training na siya lahat-lahat, tapos nag-wait siya ng 3 months. Employer na lang kulang 3 months. So, naisipan niyang itry doon sa agency na in-applyan ko. Luckily, na-hire din siya agad. So, ang masama lang doon, ang lugi niya is, nag-process ulit siya ng panibago. So, sayang yung binayad niya doon sa una niyang agency. So, maging mautak tayo, kahit first timer tayo, search muna kung i-compare yung magkano yung magagastos nyo. So, sa agency ko, yun nga is, employer muna bago ka mag-process ng medical, training, etc. So, ito ang mga binayaran ko mula nagpa-line up ako for interview. Naswertihan naman kahit kamuti ako sa English dahil na-hire ako din agad on that day.
Then, pagbalik ko, pinabalik ako kasi holiday that time. Ang unang nilabas, ang unang-unang yung ilalabas is for medical, which is 7,500. So, pag nag-apply kayo dito sa Hong Kong, ay kailangan nyo talaga ng may pera or pwedeng mapag-utangan. Ako kasi nangutang ako sa kapatid ko. Sakto, December 16 ako na-hire. Then, yung kapatid ko may savings around 20,000. December din ng around bago magpasko, ibibigay yung savings niya. So, 16, bago magpasko, sabi ko, akin na yan. Utangin ako na lang, uutang yan. Kasi that time, may mangungutang na sa kanya, katrabaho niya, manganganak ng asawa, uutangin sana yun. So, sabi ko, ako na lang pa, sabi ko. So, awa naman, walang dalawang isip na, sige, sabi niya, sabihan ko na lang yung nakausap daw niya. So, ang next naman, pag okay ka sa medical, which is 7,500, 18,000 for training. Yan. Then, pagkatapos sa training, so doon, kailangan nyo talagang galingan na maipasa nyo talaga. Then, 3 days, kami noon, 3 days kami actual, then online na halos. Nung pang 3 days na actual na, sa last day, yung gumastos pa kami ng 1,250. Pamasahe, back and forth, then may mga bibilhin pa, tulad ng apron, tsinelas, nakabili ako doon. So, suma total is 1,250 ang nabayaran ko sa last day ng training. Then, pag okay ka doon, OWA, sa OWA naman is 100 lang ata yung nabayaran namin doon. Kalimutan ko na. Then, ang PIDOS is online lang kami noon. Ewan ko lang ngayon kung online pa din. Wala ka naman babayaran doon. Then, pag okay ka na OWA, PIDOS, training, pag malapit na ang flight mo, mag-remedical ka ulit. So, umabot kasi ng 4 months bago ako nakaalis. So, nag-remedical ako. Ano ang gagawin sa remedical? Ang importante doon is PT, hindi ka buntis. So, may test ulit na gagawin sa'yo. Then, 3,000 for miscellaneous fee. SSS, pag-ibig, PhilHealth, ganon. 3,000 yon. Then, ang last day namin na nabayaran noon is 1,000. Pamasahe din yon, papunta sa swab center, mga ganon. So, suma total is 34,250 ang mga nailabas ko, naibigay ko doon sa agency, sa training center. So, hindi ito kasama sa mga pamasahe mo. Siguro yung iba, kasi medyo malayo sila sa Maynila, kaya siguro mas malaki ang gastos nila. Kahit ngayon ay wala ng placement fee. So, ako kasi is doon ako nakatira sa Bulacan lang ako. Then, Pedro Hill yung agency ko. Doon lang ako nun. So, hindi masyadong mahal sa pamasahe. Kasi yung iba nag-boarding. Tapos, yung isang nakausap ko, wala pang flight. Umalis na siya sa lugar nila. Then, nagstay na sa boarding sa agency. May bayad yun. Ilang months ka, diba? May bayad yun. So, sa tips ko nga sa inyo, yung mga first timer nagbabalak dito, inquire muna kayo, mag-search kayo. Marami pwedeng pa-searchan sa YouTube, sa Facebook. Ayan, Helper Place, the best. And Helper Library, halos karamihan ng subscriber ko, dyan sila nakakuha. Yung iba, Western ang mga nakuha nila, lucky sila kasi above minimum agad yung na sahod nila. So, di ba may dalawa na akong nakakuha dyan sa Helper Place, dyan sila nakakuha. So, karamihan din sa Helper Place or Helper Library is mas less ang gastos. Tulad nga nung kapitbahay ko dito, dyan siya nakakuha. Ang ginastos lang niya ay remedical. Yun lang. At yung 10% na babayaran natin sa agency, sinagot na ng amo niya. So, lucky, di ba?
Kaya pipiliin nyo. Kahit first timer naman tayo, pag swinerte tayo. Ayan. So, mas maganda pa rin yung mayroon tayong idea bago tayo pumasok, sumalpak. Sa sino pinagalitan ko nga yung nakausap ko na subscriber ko, bakit hindi? Napakalaki naman ng nagastos mo. Sabi ko, napapanood na daw niya ako dati. Kaso hindi niya lang ata. Hindi masyado. Sabi ko, kailan mo ba ako napapanood? Sabi niya, bago ako mag-apply. Oh, hindi ka nakakuha ng idea kung magkano ang pwedeng gastusin bilang first timer. Hindi kasi dahil that time na-excite na siguro ako kasi nakapagbasa na ako ng video din. Nung nagkaroon ako ng amo, so na-excite daw siya, sumalpak na siya. Hindi ka ba muna nagtanong kung magkano ang pwede mong gastusin, di ba? Dapat i-compare nyo talaga kung kaya nyo. Ako kasi, ang una kong option is Taiwan, then Hong Kong, then Middle East. Sa Middle East, parang logi ako kasi same sahod lang sa Pinas, 20. So, walang mangyayari kasi nasahod ako ng 20. Sagad-sagad sa OT, nasahod din ako sa 20. So, wala ka mang gastos pero parang walang mangyayari, di ba? So, ang Taiwan naman is super laki talaga. Parang hindi ko kayanin. Pag nangutang ako, hindi ko kayanin. At that time is pandemic. Baka wala din magpapautang. At hindi rin talaga ako sanay sa mga utang-utang na malaki. Parang isip ko, hindi ko kayanin. So, ang Hong Kong naman ay the best kasi now is no placement fee and around 35,000 nga lang yung magagastos mo. No, ako kasi malapit lang ako sa Bulacan. So, gumora na ako. Sabi ko sa 35,000 kung hindi ako makaalis or hindi ako pumasa kung anong-ano man, kaya-kaya ko pabayaran. Hindi pa siguro ako makukulong. Yun ang naging katwiran ko. Kaya kahit first timer ako, trinay ko talaga. Kahit ako, trinay ko pa din. So, awa ni Lord, ayan, magti 3 years na tayo sa April. So, fight lang. Yan. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel for more chike and updates para na rin may tips kayo pag gusto nyo mag-apply dito sa Hong Kong. See you next vlog, guys! Bye-bye!